Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. Ating araw pag-usapan natin ay Solomon becomes king. At natin scripture naman ngayong araw ay magmumula sa 1 Kings chapter 1 verse 5. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, "Now Adonijah, whose mother was Haggith, put himself forward and said, I will be king. So he got chariots and horse ready with 50 men to run ahead of him." Ito ayon sa 1 Kings chapter 1 verse 5. Sa scripture na 1 Kings chapter 1, nakita natin ang isang tense na moment na sa Israel habang matanda na si David ay may confusion kung sino susunod na magiging hari. Si Adonijah, anak ni David, ay nagde-decide na siya ang maging king. Walang pahintulot, walang calling, kundi sariling desisyon lamang. Sabi sa verse, I will be king. Ibig sabihin, ito ay self-appointed sa kanya. Nag-prepare siya ng chariots, followers, at parang ginawa official ng sarili niyang leadership. Sa panangin ng tao, mukhang convincing. May support, may resources, at may confidence. Pero may isang malaking problema. Hindi siya ang pinili ng Diyos. Samantala si Solomon, tahimik at hindi nagpipilit. Siya palang tunay na pinili ng Diyos na maging hari ng Israel. At sa tamang panahon, inumpirma ito sa pamagitan ni David at ang plano ng Diyos. Ito natin makikita ang isang importanteng lesson na matutunan natin dito. Hindi lahat ng mukhang successful o legit ay galing sa Diyos. Minsan may mga bagay na gusto natin makuha, posisyon, opportunity, relasyon, at tulad ni Adonijah, minsan pinipilit natin itong mangyari sa sarili nating paraan. Gawa tayo ng sariling plano, sariling diskarte, kahit hindi naman malinaw kung yan ba ang kalooban sa atin ng Diyos. Gusto natin ng control, gusto natin mangyari agad, pero ang tunay na blessing ang hindi pinipilit, ito ay tinatanggap sa tamang panahon at sa paraan ng Diyos. Si Solomon mga kapatid ay hindi nagmadali, hindi nagrebelde, at hindi nag-self-proclaim. At dahil doon, ang leadership niya ay may peace at authority galing sa Diyos. Minsan ang waiting season na hindi kawalan ng progress, ito ay paghahanda ng Diyos. At ang pagpilit sa bagay na hindi para sa atin ay maaaring magdala ng stress, conflict at failure. Mas mabuti pang hintayin natin ng yes ng Diyos kaysa pilitin natin sarili natin ngayon. Sa uli, hindi mahalaga kung gaano tayo kabilis nakuha ang isang bagay mga kapatid, kundi kung ito ba ay galing sa Diyos o sadyang pinilit lang naman natin itong mangyari. Mga kapatid, may mga bagay ba sa ating buhay na pinipilit nating mangyari kahit na hindi tayo sigurado kung yun ba ang plano ng Diyos sa atin. Magtiwala tayo sa timing at plano ng Diyos mga kapatid. Huwag tayo magmadali o mag-self-promote o proclaim. Hayaan natin ng Diyos ang mag-open up ng tamang opportunity para sa atin. Manalig lang tayo sa ating Panginoon kung asan man tayo. Hintayin natin ng kanyang go signal o ang yes upang hindi tayo nagmamadali dahil maaring pinipilit natin pero hindi pala tayo anointed ng Diyos dahil nasasayang lamang ating resources, ating opportunity. Kaya mga kapatid, dito tatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.